Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang araw po ng Panginoon sa lahat po ng ating home churches. Marami pong salamat at kayo po ay patuloy na nanonood at nag-worship sa inyo kanya-kanya pong worship home church. At ngayong araw po na ito, ako po ang naka-assign para po magbigay ng mensahe sa Tagalog na binalangkas po ito sa Tagalog pero mensahe po ng ating senior pastor. But bago po tayo magsimula, allow me to give thanks po sa inyong lahat. Alam niyo naman po yung nangyayari sa akin in the past 2 weeks or 3 weeks, no? Na ang aking pong minamahal na ina ay pumanaw na. At doon pa lang po sa naratay po siya sa ospital for 2 weeks na magkasunod po. Marami po salamat sa inyong pangapanalangin. Salamat din po sa inyong panalangin na habang kami po ay nag-mourn sa pagkawala ng aking ina, kayo po ay nanalangin at sa lahat po ng mga nakiramay, una-una po yung mga leaders na unang pumunta sa aming tahanan. Marami po salamat. Di ko na po babanggitin yung mga pangalan nyo, alam niyo na po yun. At sa mga hindi naman po nakapunta, huwag po kayong mag-alala na unawaan po namin dahil may kinakaharap tayong krisis. Naiintindihan po namin. Ang mahalaga po kami po ay pinalangin nyo at nakaraos naman po kami sa mga pigati na aming po naranasan. And we are continuing our life, remembering the life of our nanay. At alam po namin na nasa Panginoon na siya at masaya na po siya doon. Amen. So today po, ang atin pong pag-aaralan ay may pamagat na Color of the Faith. Yan po. At sa Tagalog naman po, yan po ay ang kulay ng pananampalataya. Ito po ay matatagpuan natin sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 20. Hindi ko na po ito babasahin dahil medyo mahaba-haba po ang ating mensahe today dahil meron po tayong 4 na side title. Kaya po si Pastor Lee, hindi rin po siya nagsulat sa blackboard dahil sobrang haba. Kaya ilabas niyo na po yung inyo pong mga panulat at kayo po ay maganda na sa panulat upang mas magrema po ang mensahe sa inyo. Sige po, pusahan na po natin. So, again po, ang pamagat ng ating pong mensahe sa umagang ito ay may pamagat po na Color of Faith or kulay ng pananampalataya. Basahin po ninyo sa inyong home churches sa Mateo 16, 13 to 20. So, sabi po na ating senior pastor sa kanyang panimula, nakikita po niya yung mga balita continually or tuloy-tuloy niya nakikita ang balita sa Pilipinas na dumadami ang mga positibo sa COVID-19. Patuloy po nating hinihiling po niya na patuloy po nating ipanalangin ng Pilipinas sapagkat naniniwala siya lahat na ito ay hinto sa panahon na ihinto na ito ng Panginoon at sinasabi din po niya na walang imposible sa Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong manalangin habang nakikinig daw po tayo ng salita ng Diyos. Mga minamahal na miyembro, ngayong araw na kinalakay ng ating mahal na senior pastor na nais niya itong mapakinggan at panghawakan sa loob ng linggong ito na pinamagatan niya po niya ng kulay ng pananampalataya. Marami pong simbahan sa buong mundo, lalo na sa Tumana, mayroong mahigit na 30 Christian church sa loob ng Tumana at ang kanilang kulay ay magkakaiba. Kung kaya sa araw na ito, ay ating tatalakayin ang kulay ng pananampalataya. Meron palang kulay yung pananampalataya. When I hear this yesterday, habang pinapakinggan ko si Pastor Lee na nag-message dito, bago ko pa siya itagalog, I was so amazed na may kulay pala ang pananampalataya. Parang ito po ay binibase kung anong klaseng pananampalataya ang isang tao o ang simbahan na ito. Ngayong araw na ito, malalaman po natin yan. Una po, ang kulay ni Elisa. Again, the color of Elijah or si Elisa sa Tagalog. Ang kulay ni Elisa, ano nga ba ang kulay ni Elisa? Ito po ay tinatawag na mysticism. Mysticism, ano ba ito? Ito po ay pagbibigay diin sa misyon ng espiritual na mundo. Ang espiritual na mundo ay totoo. Pero marami sa mga tao ang gustong maranasan ang espiritual na mundo. Ang mga pagnanais na maranasan ang espiritual na mundo, para sa kanila ito ang kabuuan ng lahat. Binibigyan nila ng diin ng pansariling karanasan. Sila po ay
nananatili na kaya ko to, by their own strength. Hindi po nila iniisip na hindi lahat ay kaya natin. Kung kaya dumarating ang pansariling problema dahil ito po ay ginagamit nila yung kanilang sariling karanasan. Minsan may dumarating na kapangyarihan na kanilang sinusundan gaya ng milagro, di po ba? Kapag nakakita po tayo ng milagro dyan sa TV or sa mga nababasa natin, sa internet, tayo sinusundan natin yan. We're so amazed, no? Na mamangha tayo na may mga ganito palang pangyayari. Itong milagro na ito ay mga dumarating sa buhay ng mga tao. Ano ang sinasabi sa atin ng Biblia? Hindi na dating dapat na sundan ang milagro na ito. Bakit? Sapagkat kahit ang demonyo at si Satanas o masamang espiritu ay nakakagawa ng mga milagro. So dapat beware tayo dyan. Dapat tayo po alam natin kung saan ba galing itong mga nagaganap na ito sa mundo, sa buhay ng mga tao. Tingnan po natin, alamin po natin, yung ba ay nanggagaling kanino sa ating Diyos ba? O ito ba ay galing kay Satanas at sa masamang espiritu? So sinasabi po rito, kung ikaw ay susunod sa kapangyarihan at milagro na ito raw ay delikado. Totoo po yan. Napakadelikado kasi pwede tayong bulagin ng paniniwala natin. Hindi po lahat na nakikita ng ating mata ay totoo. Minsan binubulag po tayo ni Satanas. Amen? Sa ating buhay Kristiyano, ito ay napaka-delikado. Itong mysticism na ito ay napaka-delikado. Dito sa Kristyanismo, mayroong kapangyarihan at milagro. Pero hindi ito kabuuan ng ating buhay. Amen? Hindi rito umiikot ang ating buhay sa milagro ito. Of course, hindi naman lahat at lagi na may milagro. Sa panahon siguro ni Jesucristo, marami tayong narinig na milagrong ginawa niya. Ginawa niyang alak ang tubig. Ano pa ba yung mga pinatayo niya ang isang crippled man or pilay. At pinahinto niya ang pagdurugo ng isang byuda na 14 na taong dinudugo, diba? Marami tayo. Pero hindi po yan lahat nangyayari lang sa panahon ngayon. Siguro meron lang ilan, no? Pero hindi po tayo dapat na, kasi napakadelikado araw. Dito sa Kristyanismo, mayroong kapangyarihan at milagro pero hindi ito kabuuan ng ating buhay. Ang pinakamahalaga ay ang mabuting balita. Ano po yan? Ang mahalaga daw po, hindi ang mysticism, milagro, mga kapangyarihan na nakikita natin. Kung hindi, ang sabi rito ay kailangan daw po ang pinakamahalaga na ating sundan ay ang mabuting balita. Ito ang pinakasentro pero binibigyan niya ng halaga ang mysticism. Ito pong kulay ni Elisa, ibig sabihin po ito yung kanilang pananampalataya. Ito yung kulay ng kanilang pananampalataya sa panahon ni Elisa na kung saan may mga sumusunod pa, no? Mysticism. Sumusunod sila sa mga milagro ng mundo, mga espiritual na nangyayari sa mundo. Halimbawa, may isang heresy church sa Korea. Ito po yung binanggit ng ating senior pastor. May isang heresy church sa Korea nagtuturo ng mali. Ito ay ang Shincheonji. Shincheonji na may 200 hanggang 300 na miyembro. Sumusunod sa simbahan na ito ang mga tao. Sa panahon ngayon na maraming COVID-19 positive, may mga pumupunta rito sa simbahan na ito na mga bago pa lang dahil hinahanap nila yung solusyon sa kanilang mga problema. Ang namumuno dito sa heresy church na ito ay si Imani. Itong si Imani ay nagsasabi siya may spiritual na kapangyarihan. Kapag may dumating na bagong miyembro, sinasabi niya eksakto ang kalagayan nito maging oras at lugar ng kanyang pinanggalingan. Alam niya lahat-lahat dito, yung oras, yung lugar, anong pangyayari, mga naunang pangyayari, sumunod na pangyayari. Alam niya lahat kahit na unang beses pa lang niya nakita itong tao na ito. Ito ang sinasabi na kanyang kapangyarihan. Kaya naman mga minamahal na kapatid, sabi dito, dumarating ang miyembro na ito, sinasabi na eksakto ang lahat-lahat dito. Kung kaya sinasabi nila na siya ay isang Mesiyas. Tinawag itong si Imani na isa raw Mesiyas sa panahon ngayon. At isang Kristo, isang kabalintunaan, di ba? Kasi nakarating na si Jesucristo, namatay na, nagampanan na ang kanyang
misyon dito sa mundo. At ito nga ang pinakadelikadong pangyayari na tayo po, dahil binulag tayo ng milagro, kapangyarihan na ipinakita nitong imani na ito, sila ay nabulag. Kaya sinabi po nila, nakita nila na itong si imani ay isang Kristo, isang Mesaya, na kung saan ito nga po ay isang kabalintunaan. Amen? Kahit ang tatlong heresy na ito na ating narinig, di ba? Meron tayong naririnig na tatlong heresy sa mundo. Una po ay ang New Age Movement, Illuminati, itong Freemason. Sila ang mga nilukuban ng demonyo na samahan. Amen? They are the possessed, sabi nga, they are the possessed of the demon-possessed movement. Amen? Nilukuban ng demonyo na samahan. Mga samahan na kung saan hindi po sila naniniwala na may Kristo, na kung saan pwedeng sila ang maging Diyos, na kung saan kung sila naniniwala sila sa oneness, di ba? Ito po ang mga nakakatakot na nangyayari sa mundo. Ikaw ay mauwi sa prosperity religion. Ito mga kulay ni Elisa ay nauuwi sa prosperity religion. Ano ba yung prosperity religion? Maginhawang relihiyon. Sinasabi nila kapag ikaw ay naniwala sa Diyos, ikaw ay pagpapalain. Physical material ang pagpapala ang ipagkakaloob sa iyo. Kung ganon, dapat ba na tayo bilang Kristiyano ay mamuhay lagi sa kaginawaan? Maraming mga Kristiyano, hindi pa rin naman maginhawa. Amen? Kung ganon, dapat ba na si Ayala, kilala natin si Ayala Zobel, di ba? Na kung saan siya ay isa sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. Di ibig palang sabihin, kahit na hindi na maniwala si Ayala, kasi pinanganak na siyang mayaman, di ba? So, ba't pa siya kailangan maniwala kay Jesucristo? Ba't pa niya kailangan pumunta sa simbahan? Mayaman na siya. Ang sabi nga, prosperity religion, kapag nagpunta ka ng simbahan, they said, pagpapalain ka, maniwala ka lang kay Jesucristo, pagpapalain ka, physical, material. Bakit si Ayala, nabuhay na siya, pinanganak na siya na mayaman? Kailangan pa ba niyang maniwala? Ito po ay kabalintunaan. Ang kaginawaan ay hindi pagtatapos ng buhay Kristiyano natin. Ito ay hindi natin layunin. This is not our goal. Being a Christian, hindi natin ito layunin. Hindi ito ang goal natin. Ang layunin o goal ng ating buhay Kristiyano ay only Jesus Christ. Amen? Only gospel. Iyon po yung itinuturo sa atin. Kaya nga po tayo, di ba? Hindi na yan na ating senior pastor dahil kahit may pandemic tayo, hininto ang ating pagsamba dito sa simbahan, pero hindi pumayag ating senior pastor, gumawa siya ng paraan at ito nga po yung napagkasundo na magkaroon ng home church. Ang tunay na pagpapala ay nasa atin. Wala sa kamay po ng Elisa, color of Elisa, wala po sa kamay ng Illuminati, wala po sa kamay ng Freemason o sa New Age movement. Amen? Ang tunay na pagpapala ay nasa atin. Bakit? Dahil kasama natin ang Panginoon. Kung nasa atin ang Panginoon, nasa atin na ang lahat. All everything, nasa atin lahat. Subalit ang ibang simbahan ay binibigyan ng halaga ang karangyaan. Yan yung nakakalungkot. Ang iba pumupunta sa simbahan dahil may mga motibasyon. Kung ano yung makukuha nila sa simbahan, that is prosperity religion. Karangyaan, nais guminhawa, nais baguhin ang sitwasyon ng buhay niya. Yan po ay mali. Amen? Kapag ibinigay mo ang iyong buhay at nagbigay ka ng iyong offering at material, pagpapalain ka ng Diyos, yun ang sinasabi nila. Ito ang kanilang sinasabi. Siyempre, kinakailangan naman talaga natin magbigay ng ating ikapo. Ibig ng ating simbahan, itinuturo po yan. Ang pagbibigay po ng ikapo at ng iba pa pong offering sa simbahan, ito po ay kumpisal ng iyong pananampalataya. Amen? Hindi po yan ibinibigay natin bilang magkaroon ng kapalit dahil una pa na nagbigay ang ating Diyos. Amen? Ang hinihinga mong hangin, bigayan sa atin ng Panginoon. Ang buhay mo, bigayan ng Panginoon. Ang pamilya mo, bigayan ng Panginoon. Amen? Yan po ay nagmula sa ating Panginoon. Hindi mo pa hinihingi, hindi ka pa nagbibigay ng ikapo, binigyan ka na ng Panginoon. So bakit ka magdadamot sa Panginoon? Ang dahilan ng pagbibigay mo ng ikapo ay yung kumpisal ng pananampalataya. Mission offering at iba pa ay pagpapalaganap naman ng mabuting balita. Kinakailangan natin ang bigyan ng ayuda ang mga nagmi-mission sa ibang lugar. Amen. Kaya na nararanasan ngayon, nagbibigay ng mga ayuda, di ba? Para mabuhay ang mundo. Ang tao pala.
Pero ang missionary, bigyan din po natin sila para may sa katuparan ang misyon na nais ng Panginoon po ay pagpapalaganap ng mabuting balita, evangelism. Kapag sila ay nahulog sa mysticism, kulay ni Elisa, ano ang kanilang ginagawa? Binibigyan nila ng diin ang karanasang pananampalataya. Sinasabi nilang manalangin upang kanilang maranasan na ito ang kanilang ginagawa. Sila ay nananalangin ng 5 oras, 6 na oras, at 7 oras sa loob ng isang araw. Ito rin ay delikado. Nakakita ang ating senior pastor, ito rin ay patotoo niya, na nananalangin ng isang grupo ng elders, deacon sa Korea. And one time, nagkaroon ng delikado doon. Bakit? Nakita nung isa humiwalay ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan. At habang yung kanyang kaluluwa ay palipad-lipad sa hangin, nakita niyo yung kanyang sarili na nananalangin. Sa tingin niyo po ba sino may gawa nito? Amen? Siyempre, kailangan nating manalangin, pero ang dapat po natin, nakakikita tayo na dapat manalangin po tayo na wala tayong ibang motibo sa ating sarili. Hindi makakuha ng speaking tongue. Yan po binibigay freely, hindi po natin dapat tingin. Although, we ask, yes, pero kung hindi natin ibigay, huwag natin ipilit. Amen? Siyempre, kailangan nating malalangin, pero si Satanas at ang Diablo ay nakakarinig din sa ating panalangin. At kanila rin itong tinutugon. Totoo po yan. Ang panalangin po natin, ang nakakarinig po yan ay ating sarili, si Satanas at ang ating Diyos. Kapag narinig yan ni Satanas, akala mo ba? Akala mo minsan answered prayer? No. Baka ito ay galing kay Satanas. Kaya dapat po tayong maging maingat sa pananalangin. Kailangan i-refresh natin yung heart natin how to deal with our panalangin. Amen? Ang kulay ni Elisha ay napaka-delikado. Yun po ang totoo. Pero naniniwala ako na may kumikilos na espiritual na gawa kapag tayo ay nananalangin. Meron pa rin po na kumikilos na gawa ng banal na espiritu kapag tayo ay nananalangin. Hindi po natin yan walang halaga. Totoo po yun. Kaya nga tayo tinuturuan manalangin, di ba? By the Spirit of the Holy Spirit. We ask the Holy Spirit na manalangin in us. Amen? Kaya nga sinasabi ni Pastor, feel the Holy Spirit. Feel us the Holy Spirit. Kaya hindi naman po natin sinasabi na ang lahat ng panalangin ay mali. Mayroong milagro na kumikilos at ito ay ang banal na espiritu. Ang pinaka-importante ay kung walang mabuting balita. Sila ay mahuhulog sa kulay ng pananampalataya ni Elisa. Ito ay isang heresy. Hindi dapat paniwalaan. Amen? So ito po ang una nating kulay na binalangkas sa umagang ito. Ang pangalawa naman po ay ang kulay ni Jeremias. Kanina ay kulay ni ang kaninong kulay yung kanina kay Elisa. At ngayon naman po, ang pangalawa ay ang kulay ni Jeremias. Ang kulay ni Jeremias ay tinatawag na philanthropism. Sabi nga po natin, philanthropism. Ang ibig sabihin ng lahat ng nasyon ay pantay-pantay. National or equal. At ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Hindi natin dapat uriin o husgahan ang bawat isa. Lahat tayo ay magkakapantay. Tama po yan, di ba? Usually sa USA, yan yung may tinatawag na racism. Oo, racism ang tawag nila na yung mga puti, ginagawa nilang mga slave. Until now, ang tingin nila sa mga negro or nega ay mga slave, no? Pero dahil kay Abraham Lincoln wala na sila sa kanilang pagiging slave. Amen? So dito makikita po natin na ang nais ng kulay ni Jeremias ay magkaroon ng pagpapantay nasyon, tao, at gayon din, kailangan natin daw mahalin ang bawat isa. Amen? Maganda naman yung kanyang itinuturo, no? Kailangan natin mahalin ang bawat isa at huwag nating husgahan ang bawat isa dahil tayo raw ay pantay-pantay. At bawat relihiyon, ang sabi ng Color of Jeremias, ang bawat relihiyon ay pare-pareho lang. Yun ang sabi nila. Catholic, born again, Buddhism, Islam, etc. Lahat ay pare-pareho lang daw. Iba-iba lang daw ang daan. Pero sa huli, ang layunin ay makarating sa kaharian ng Diyos. Parang titignan natin tama, ano? Tama naman. Hindi naman gusto nila. But then, yung iba kasing religion, hindi sila naniniwala kay Jesucristo. So, I think hindi tama. So, subalit, itong kulay ni Jeremias ay isang napakadelikadong kulay. Ang kulay ni Jeremias ay isang tunay na pananampalataya. Mas more on sila sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain,
mag-donate ng damit, pagkumpuni ng mga tahanan. Ito yung nangyayari sa Korea. Sinasabi nila bakit sila mahirap? Dahil daw sa kapalaran. Kung kaya sila ay may kahirapan, pwede tayong magbigay, pero hindi lahat naman ay magbibigyan. May kapasidad lang. Gaya ng ating simbahan. 2 beses ako nagbigay ang ating senior pastor. Nung una, from the church tayo ngayon, nagbigay po ng tagpa 5 kilo sa ating mga miyembro. But ito po ay house to house. And then last 2 weeks ago, kami rin po ay nautusan dahil may nag-donate from Korea, si Reverend Kim, na kung saan nag-donate siya at nagbigay po tayo na mas marami ng bigas na 10 kilo bawat bahay. Amen? So dito po dahil ang bigas ay nakaraang linggo ay ipinamigay na. Kaya naman, ang pangunahing ministry ng ating simbahan ay hindi naman feeding ministry o pagbibigay ng ayuda. Ito ay parte lamang. Ang pangunahing layunin ng ating simbahan ay palaganapin ang mabuting balita at ilapit, tanggapin nila si Jesus na tagapagligtas. Ito ay mas importanteng layunin ng ating simbahan. Amen? Totoo po yun. Bawat simbahan may mga proyekto, bawat simbahan may mga ministry, pero ang ating simbahan ganun din. Pero the main ministry na meron po tayo ay ang pagpapalaga. That's why, di ba? Kung hindi po na ito ang pandemic, kung hindi po nagkaroon ng pandemic, patuloy pa rin tayong umiikot, nag-evangelism, inipinahayag ang mabuting balita. But last Tuesday nga po, ako rin po ay nakatasan po kami mga pastor na umikot, and thank God nakapag-ikot po ako, and I met 9 people, 7 houses ang napuntahan ko, at naibahagi ko po ito sa kanila dahil nga ang gusto ni Pastor Lee, siguraduhin ko ano na yung kondisyon ng spiritual estado ng ating mga buhay. And marami ang may problema pa talaga. That's why kailangan po natin palaganapin ang salita ng Diyos. At isa pang meron dito ay ang nasyonalismo. Ang sabi nila, mahalin natin ang Pilipinas. Ipanalangin natin na mag-fasting para sa Pilipinas para mahinto na itong COVID-19 na ito. Ginagawa natin ito pang mabuti ang Pilipinas. Ito ay mission natin. Subalit, ang pananalangin ng walang mabuting balita ay hindi mainam. Amen? Palagi titutuloy natin sa inyo, Pastor. Kaya kapag tayo nananalangin, gumagamit tayo ng mga word of God. So, yung program, pinapanalangin natin yan. Tama po ba? Kasi ang pananalangin na walang salita ng Diyos ay hindi mainam. Ginagawa na ito mabuti sa Pilipinas, mabuting balita muna ang ating ipalaganap sa Pilipinas bago tayo manalangin. Ang bigyan din natin ay kulay ni Jeremias ay isang napakadelikadong gawain. Kung walang kasamang mabuting balita, mga miyembro, manalangin tayo, lakip ang gospel, lakip ang mabuting balita. Amen? Panalangin mo na itong pandemic na ito mahinto na at magpatuloy ang mission natin sa pagpapalaganap at pagbabahagi ng mabuting balita. Yan ang nais ng ating Panginoon. Amen. So itong kulay ni Jeremias, isa rin po itong delikado. Ngayon sinabi ko na ang kulay ni Elisa at kulay ni Jeremias na parehong delikado kung walang mabuting balita. Kailangan natin magpahayag na may mabuting balita. Pangatlo po, ang kulay ni Juan Bautista, the color of John the Baptist. Ang kulay ni Juan Bautista ay tinatawag na reformism. Again, sabihin po natin, reformism o reformista sa Tagalog. Upang mabago ito, ikaw ay malalaman mo ay may magdarambong. Amen? Sa Pilipinas, maraming mga corrupted official. Mga nagrereklamo, nagbigay po ng ayuda, 5 to 8,000. Marami nakakuha, pero marami rin po ang hindi nakakuha. Sa amin, buong Lumadilla, wala po kami nakuha. Yung compound po namin, we are 5 or 6, wala nakuha. Some of our members in the wala po kami nakuha. And then they try, 2 weeks ago, hiningi ulit yung aming mga kalahating pinilmahan. Until now, wala pa rin po kami naririnig at wala na yata tapos na. So, hindi natin alam. We are not judging them kung saan napunta our effort. Basta kami hindi nakatanggap, okay lang. Kahit silang hindi nagpatanggap or kung ano man ang ginawa nila, sila na po ang may obligasyon doon. Bahala na ang Panginoon sa kanila. Ginagawa natin mabuti ang Pilipinas dahil nga ito ay marami ng demonstrasyon, nagkakaroon ng pag-aaklas, gaya ng people power. Alam niyo po yung people power sa EDSA. Naranasan ko po yun dahil doon po ako. Nung panahon na yun po yung lugar na kung saan pinanganak ako, malapit sa Camp Aguinaldo.
Gaya sa Pilipinas na maraming korupsyon, pagdarambong, subalit hindi natin kayang baguhin ang Pilipinas. Amen. Marami na sumubok. Marami na mga presidente ang sumubok na baguhin ang Pilipinas, but until now, magulo pa rin ang Pilipinas. Until now, marami pa rin pong mandarambong, mga corruption. Until now, tayo ay marami pang utang sa ibang bansa. Lubog na po ang Pilipinas sa utang. Alam niyo po ba yun? Dapat alamin natin para alam natin kung paano natin pangkalalangin ng Pilipinas. Amen? Kaya naman, hindi natin kayang baguhin ang Pilipinas. Ang Diyos lamang ang makapagpapabago sa Pilipinas. Ang ipanalangin natin na ang Pilipinas ay maging Christ-likeness. Ang panalangin po natin before, lagi ko po yung pinapanalangin na ang ating pong mga namumuno sa ating bansa, senator, mayor, kapitan, president, vice president, mga gabinete, senator, ay maging born again. Amen. Kasi doon lang mawawala ang corruption. Kasi ang mga born again, I believe, siguro meron mga natitira, yung mga hindi totoong na-circumcise yung heart nila. Pero I believe na ang Kristiyano ay takot ng mangdambong. Kasi alam nila may hell. Alam nila after this problem, alam nila kung anong gagawin nilang mali. Meron pong pagsusulit sa Panginoon. Ang kulay ni Juan Bautista ay legalismo. Sinasabi nila at binibigyan ng diin na sumunod sa Diyos. Sa ganitong paraan, kung ikaw ay susunod sa batas ng Diyos, law of God, ito ay legalismo. Ang una, kinakailangan na ihiwalay ang kasalanan sa batas. Sin and law, hinihiwalay, di ba? Ang kasalanan sa nung panahon ng Old Testament, ang daming law. Hindi natin ito maisa sa katuparan. More than 1,000, di ba? Ang dami. Kaya naman ang una kinakailangan daw ihiwalay ang kasalanan sa batas. Pangalawa, habang ikaw ay sumusunod sa batas, law, ay lalo kang nagkakasala. Totoo po yan. Habang gusto mong sundin ang mga alituntunin, mga batas or law na sinasagawa, di ba lalo, sabi nga nila, ang sarap daw gumawa ng kasalanan. Sabi nung iba, hindi yung totoo. Kasi hindi, kanila yun, kasi hindi nila alam na bawat kasalanan may karamtang kaparusahan. Amen. Kaya, ang kulay po ni Juan Bautista ay legalismo. Ang sabi pa rito sa pangatlo, bakit binigay sa atin ba? Sabi nung para sa pangalawa, balikan ko po. Habang ikaw ay sumusunod sa batas, lalo ka nagkakasala. Multiply sin. Ito ang dahilan kaya ibinigay nila ang batas. Amen. Huwag po tayong ganun. Tayo po, binaron tayo ng Panginoon. Dapat wala na tayo dun sa conception of sin. Amen. At sabi nga pangatlo, bakit binigay sa atin ang batas? Hindi natin kayang pananatiliin ang batas sa sarili nating kapangyarihan. After all, wala lang tayo masyadong kapangyarihan. Ang batas na ito ay magdadala sa atin kay Kristo. Tayo ay tumanggap ng kaligtasan at hindi dahil sa batas. Hindi natin kayang panatilihin ito. Kung ganon, ano ang ating dapat gawin? Ang Diyos ay pagpapalain tayo dahil sa pinanatili natin ng batas? Hindi. Hindi ito hiningi sa atin ng Panginoon. Amen? Kung kaya kinakailangan natin si Jesucristo na siyang namatay para sa ating kasalanan dahil kung kaya namatay si Jesus sa krus upang tayo ay iligtas. Kung pinanatili natin ang batas, ba't kailangan pang mamatay ni Jesucristo sa krus? Di ba hindi? Kaya nga namatay pa siya dahil hindi ang batas ang nagligtas sa atin, kundi ang kamatayan ni Jesucristo. Kung kaya kinakailangan nga na, ayun, ulit ko na po. Ang panghuli naman, bakit natin dapat panatilihin ang batas, law, upang tayo ay mamuhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya may batas, mamuhay tayo ng mga anak ng Diyos, gaya ni Eva at Adan, na hindi rin nakaligtas sa pagkakasala dahil hindi nila napanatili yung batas na binigay sa kanila ng Diyos. Amen? Ito si Juan Bautista, isang legalismo. Sino ang isang pinanatili ang law? Ako lang. Ikaw lang. Amen? Gusto mong gawin lang. Pero hindi po natin magagawa ng ganang atin lang. Amen? Kaya naman, kinakailangan natin mabuhay na nakasentro kay Jesucristo. Pero si Satanas, pinalitan yung ating centerness. Amen? Dapat mamuhay tayo na ang sentro lang natin ay si Jesucristo, pero ang ginawa niya, nakasentro tayo, ako lang. Ako ang nakasentro sa buhay ko. Ako lang ang masusunod. Mali. Amen? We should be Christ-likeness. We should be in the center of Christ. We should be Christ
self-centeredness. Amen? Ang kulay ni Juan Bautista ay self-centeredness or nakasentro tayo sa kanyang sarili at hindi Christ-centeredness. Panghuli, ito ang maganda po, ang panghuli at pang-apat, ang kulay ni Hesus Kristo. Color of Jesus Christ. Ang kulay ni Hesus Kristo ay mabuting balita. Kung ganon, bakit tayo kailangang maniwala kay Hesus Kristo? Sapagkat ang lahat ng tao ay may kapalaran. Ito yung tawag na destiny. Again, ang kulay ni Hesus Kristo ay mabuting balita. Amen? Pinakamagandang kulay. Dahil ito ay magbibigay sa atin ng mabuting balita. Ang kaligtasan na dinala sa atin ni Hesus Kristo. Dahil lahat ng tao sa mundo nga ay may kapalaran. Sa simbahan, tinatawag nila itong spiritual na problema. Bakit tayo may spiritual na problema, mga minamahal na kapatid? Sapagkat ito ay problema ng spiritual na mundo. Bakit tayo may spiritual na problema? Sapagkat nga ito po ay problema ng mundo kung saan bago pa tayo isinilang sa mundo, mayroon ng spiritual na problema sa mundo. Ito ay tinatawag na spiritual na problema. Bakit may nakikitang problema? Dahil ito sa hindi nakikitang problema. Ito ay mula sa ating puso at isip na nakatago, kabalisahan, pagkatakot, alalahanin, kaya isang pang problema na nakatago sa ating puso at isip. Karamihan sa mga Kristiyano ay nire-resolve nila ito at nakikita at hindi nakikitang problema sa pagpunta sa simbahan. Akala nila, kapag punta nila sa simbahan, click, tapos na, ayos na. Kaya sabi ng mga ibang mga bagong na evangelize natin, tumanggap sa Panginoon, nag-under sa New Family Program. Bakit po ganon? Nung naging born again Christian ko, dumami na ang problema. Hindi naman po sinabi ng Panginoon na mawawala na agad-agad ang problema natin. Ang kagandahan po, habang ikaw dumadaan sa problema mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? So, bakit hindi solusyon ang pagpunta lamang sa simbahan? Bakit tayo may mga problema na nakikita at hindi nakikita ang problema? Sapagkat si Satanas ay namamagitan sa ating espiritu at kaluluwa. Kung kaya't nahulog tayo sa kasalanan. Yan po ang problema. Dahil nahulog tayo sa kasalanan. That is our original sin. Ang maiwalay sa Panginoon. Ang naging estado ng ating mga napahiwalay sa Panginoon, naging addict, food drugs, addict, sex addiction, dahil bihag tayo ni Satanas. Ito ang ating malaking problemang kinakaharap. Amen? Hindi po natin problema itong pandemic na ito. Kung tayo po ay napalapit na sa ating Panginoon, baka hindi nangyari itong pandemic na ito. Dahil ngayon, may sinasabi ang Panginoon. Kaya niya ito ay pinagkaloob sa atin. Gusto niya bumalik ang tao sa Kanya. Ito na yung pagkatang, but people don't realize. Until now, kapag may ayuda, ang dami nag-aaway. Amen? Hindi po yan mahalaga. Hindi mahalaga makatanggap tayo ng 8,000. Paano kung bukas? Ginunaw na ng Diyos ang mundo. Paano pa yung 8 mo magagamit? Diba? Hindi. So, huwag po tayo mag-away. Amen? Huwag po natin hangarin yung mga ganyang bagay. Ang hangarin po natin, mas mapalapit tayo sa Panginoon sa panahon na ganito ang ating kinakaharap. Amen? Kaya sinasabi po sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 1, tayo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Bakit? Kasi bihag na tayo ni Satanas. At sa Efeso 2:2, tayo ay naging tagapagsunod ng namumuno sa kalawakan. Tayo sumusunod sa kultura ni Satanas. The ruler of this air is Satan. Amen? Tayo po lahat ay nahulog ng dahil dyan sa ating kasalanan at pagkakahiwalay natin sa Panginoon. Sa Efeso 2:3, tayo ay mga anak na isinumpa. Amen? Children of wrath. Ano man ang gagawin natin sa susunod na panahon, darating ang pagkawasak natin. Kahit na maging matagumpay tayo ngayon, balang araw darating ang pagkawasak. Sikat ka ngayon, sa susunod na panahon, ikaw ay babagsak. Kahit anong ganda ng trabaho mo, someday mawawala sa iyo ito. Bakit? Kasi hindi permanente ang mangyayari sa buhay mo kung ikaw ay mananatiling hiwalay sa Diyos at makasalanan at hawakan ni Satanas. Ito ay absolute despair, siguradong pagkadismaya. Ibig sabihin, walang ibang daan. Dahil walang permanente rito sa mundo. Ang permanente po lang dito sa mundo is change, pagbabago. Amen? Yun lang. Yun lang ang permanente, lagi nagbabago, babago. Amen po. Kaya mga minamahal na kapatid, bakit natin kinakailangang bahagi ang mabuting balita? Dahil ano ang Kristo? Mayroong binuhusan
ng banal na langis sa lumang tipan. Sila ay tinatawag na propeta. 1:14:6, ang lahat ng tao ay napahiwalay sa Diyos. Sa Jesucristo nagbigay ng daan na sila ay makabalik sa ating Diyos Ama nasa langit. Amen? Kaya nga sinasabi, di ba? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At kung sino man ang maniniwala sa akin at tatanggap sa akin, sila hindi mamamatay. Ano pa? Sino pa yung binuhusan ng banal na langis sa lumang tipan? Ito ay ang mga pari. Ang pari, Romans 5:8, ang tayo mapahiwalay sa Diyos, tayo ay naging makasalanan at nabihag ni Satanas. At sa Hari 1:3-8, Hebreo 9:12, si Jesucristo ay namatay para tayo bigyan ng buhay na walang hanggang kapatawaran. Eternal forgiveness. Amen. Ito pong tatlong tao na ginampanan ni Jesucristo, napakalagang tao na anoint by oil. Ang propeta, pari at hari, ginampanan po yan ni Jesucristo dahil sa ating physical na problema or original sin or fundamental problem, which is separation from God, pagkakaiwalay sa Diyos, pagiging makasalanan at hawak, captured ni Satan. Bakit natin, at ito nga po, tinatawag siya na si Jesus ay Kristo. Bakit kailangan natin ang kulay ni Kristo? Sapagkat tayo si Jesucristo ang makapagpapaligtas sa atin sa espiritual na problema. Mula sa kapalaran na ibinigay sa atin ni Satanas, kung kaya tinatawag natin na si Jesus ang siguradong kahalagahan, absolute value. Amen? Bakit tayo may karamdamang walang lunas? Pamilyang problema, financial na problema, kahit ang pandemic na coronavirus, nararanasan ng buong mundo ngayon, ito tinatawag na kapalaran. Espiritual na problema na ibinigay ni Satanas. Bakit tayo may nakatagpo at nakikitang problema? Dahil ito kay Satanas. Sa 1:13:2, si Satanas ay naglagay sa kaisipan ni Judas Iscariotes na ibenta si Jesus sa halagang 30 pilak. Si Jesus na patuloy na nagbibigay sa atin ng sobrang galit. Si Jesus patuloy na nagbibigay sa atin. O si Satanas na nagbibigay sa atin ng sobrang galit, patuloy tinanim sa atin ang pagkabalisa, pagkatakot, kawalan ng kapayapaan. Sobrang paglalatang ito ay nangyayari sa bihag tayo ni Satanas. Ang tanging solusyon ay tanging si Jesucristo lamang. Kaya nga po ito yung nabahagi ko nung ako po umiikot sa member ko last Tuesday. Ano yung kondisyon ng kanilang spiritual life now? Hindi na maintindihan. Alam nila. Tayo po ay may unique problem. At ang unique problem na ito, bawat isa meron. Amen? Unique problem dahil problema mo lang yan. Pero iisa rin po ang kasagutan niya, that is unique answer. And that is only Jesus Christ. Amen? Mga minamahal na kapatid, ang tanging solusyon ay tanging si Jesucristo lamang. Nais ko sa ating mga miyembro na magkaroon ng absolute value ng mabuting balita at tanging si Jesucristo lamang. Ito po yung pinahid natin sa inyo, Pastor. Nais niya na magkaroon tayo ng absolute value, mabuting balita at tanging Jesucristo lamang. Kapag tunay na nasa inyo sa Jesucristo at kayo naniwala sa Kanya, iaalay niyo ang inyong buhay. Ang simbahan ay magiging una sa inyong buhay. Ang mga pastor ay magiging una sa inyo. Bakit? Ang yabang naman ni pastora. Bakit ikaw magiging una sa buhay namin? Bakit si Pastor Lee? Bakit ang mga pastoral staff? Yes, ito po sinabi na atin sa inyo, Pastor, hindi po ako. Amen? Ang simbahan ay magiging una sa inyong buhay. Pastor ay magiging una sa inyong buhay sapagkat ang mga pastor at ang simbahan ang nagtatangi, unique, natatangi, na nagsasabi ng absolute value of Jesus Christ, absolute value of gospel. Pinakamahalagang katotohanan patungkol kay Jesucristo, ang simbahan at pastor ay napakahalaga. Naisip niyo po ba yun? Mahalaga po ba yun? Mahalaga po ba yung mga pastor na patuloy na kahit sinusungitan po kayo, mag-home church kayo! Yung iba po, hindi talaga nag-home church. Last night, nagtanong sa amin ng ating senior pastor, gabi na, mga around 10 o'clock, kagabi. Ako po yung unang nakakita eh. Sabi niya, how many home church in your pen there are? Please report here. Amen. So far, meron na po akong 28 na dagdag nung Wednesday. Kasi nakaikot po ako at dalawa po yung nasabihan ko. So, ang ganda kasi yung dalawang pamilya may 5 attendees sila. Yung dalawang home church.
Napakalaga. Bakit ang ating senior pastor andun na siya sa Korea, pwede na lang siyang magpa-banding-banding doon. Masarap na yung kinakain, masarap na ang buwan. Pero ang laman ng isip at puso niya ay ating simbahan pa rin. Bakit? Kasi po, napakalaga ang sinabi po niya sa amin noong last Tuesday. I believe and I realize that the problem of this world is not pandemic, but the problem is our spiritual problem caused by Satan. And that we need na malaman ng mundo, ng mga tao, ng mga member natin, that the only solution is Jesus Christ. So po yun. I realized po nung mamatay ang nanay ko. Sabi ko, para pong wala na akong buhay. Kasi kami yung malapit kami magkatabi matulog. Alam na ng ibang mga kaibigan ko sa simbahan, kapag may kainan kami, nagkakainan kami, sabi ko, paborito yan ni nanay, iulit ko sa kanya. So, ako po talaga makananay. Kasi dati makatatay ako. Maaga kami iniwan ng tatay ko. Kaya napunta ko lahat kay nanay. Akala ko na nung after na cremate siya, sabi ko parang, nagpo-post po ako na sabi ko, wala na akong gano'n magluto. Kasi wala na akong lulutuan. Wala na akong gano'n mag-ayos. Gano'n, ganito lahat. And one time, tinawagan ako ni Simon. Sabi niya, Olivia, I feel your spirit because I know how you love your mom. But sabi niya, it's more better than world na wala na rito ang nanay mo. Kasi, kineben, wala na sakit, wala na ano. And I realized that, na masaya na si nanay. Although ano yung feeling na naglulonging ako na sana kasama ko pa siya, nakakasama kumain, na masaya kami kahit may karamdaman siya, inalagaan namin siya. But then naisip ko, ilulugmok ako ni Satan sa ganito kalungkot at hindi na ako. Kaya, yung sinabi ni Pastor Ringo, hindi ako natakot na lumabas at maano. Sabi ko, lahat naman ng tao mamamatay. Unang-una lang, di po ba? Kaya, I asked the Lord na, ingatan niya ako habang nag-visit ako. And na-realize ko, nung pinalabas ako, parang bumalik ako dun sa ano na, kailangan pala ito na lumabas. Kasi kung nasa bahay ako magmumukmuk ako, walang nangyayari. So, I said na kailangan lumabas ako para ibalik ko yung sarili ko at yung kumpiyansa ko at kung ano talaga yung mission ko pa sa mundo. And I believe na may mission pa ako sa mundo. Na para sabihin at talaga na pinansalita ng Diyos. And only absolute value of our life is only the gospel. Amen? Mga minamahal na kapatid, it's not a pandemic na tatakot sa atin dahil meron tayong pinangahawak na kasagutan. And that solution is unique solution, unique answer, and that is our Lord Jesus Christ. Amen. Bakit po sinabi ni Pastor na Pastor Lina, number 1 ang pastor at church sapagkat only our church at mga pastor ang magsasabi ng inyong mga problema spiritual. Amen. Hindi ang mga tao sa labas, hindi yung mga walang alam kay Jesucristo. Kaya naman ang simbahan at pastor ay napakalaga. Yun po, ibig sabihin ng ating senior pastor. Nais ko na lahat ng miyembro, sabi ni Pastor Lina, magkaroon ng kulay ni Jesucristo. Panghawakan po natin ang kulay ni Jesucristo. Pastor Lee ay palagi sinasabi patungkol kay Jesucristo lamang. Why? Dahil sa Jesucristo ang pinakamahalaga anumang bagay dito sa mundo. Kailangan din po natin ang kulay ni Elisa, Jeremiah at Juan Bautista, pero hindi sila ang sentro. Subalit ang kulay ni Jesucristo ang pinakamahalaga at nangunguna. That is the main color of our life, being a Christian. At ang tanging nangungunang kulay ay ang mabuting balita. At pagkatapos, ang ibang kulay ay mag-aayuda, a-assist sa main color of our Lord Jesus Christ. Sa araw na ito, dahil sa ating senior pastor, na panghawakan natin lahat ang kulay ni Jesucristo. Kahit na tayo ay pinagdadaanan ng pandemic, hindi importante, ngunit pananatilihin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng mabuting balita. Na sinabi nga sa Romans 10:17, saan nagmumula ang ating pananampalataya? Our strong faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya naman yung mga video messages natin, not only Wednesday and Sunday po natin pakinggan, kundi araw-araw, kung di ka makatulog, gawin mo ito na makinig ka. Manalangin tayo kasama ang salita ng Diyos. At panatilihin nating manalangin at magbasa ng salita ng Diyos at makinig ng maraming beses. Keep our faith and it will keep us safe. Amen? Amen po mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito, Ama, na kami pinakapakinig ng inyong mabuting balita. Lord, dahil sa aming pangawakan
ang mabuting balita na rin namin today, O God, ngayon sa Tagalog version ng message ni Pastor Lord. Ang mensahe na ito ni Pastor Lord na ko nagmula sa puso niya, Panginoon, na binigyan niya ng buhay, pinanalangin, iniyak sa inyo, Panginoon, Ama. At gayon din po ako, Panginoon, nakahapon ko pa ito pinagbubulay-bulayan at iniiyak sa inyo, Panginoon. Ang dami pong realization dito sa akin, O God, na nawa sa mga nakinig today, O God, magkaroon din ng malaking impact at realization sa kanila. Na ang kulay, Lord, na dapat namin hangarin na hindi ang kulay ni Elisha, hindi ang kulay ni Jeremias, hindi ang kulay ni Juan Bautista, kundi ang kulay na dapat ay ang kulay ni Yesu Cristo. This is the absolute gospel of God. Lord, panghawakan po namin ang aming paniniwala at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Only Christ, only the value of Jesus Christ, and only the gospel ang aming pong panghahawakan, Panginoon. Sa muling ko na ito, Panginoon, pagbubulay-bulayan po namin ito. Hindi po dahilan ang pandemic na ito para po kami igupo sa aming pananampalataya, kundi palakasin palalo, Panginoon, ang aming pananampalataya at kukunin namin ang chance na makinig na inyong mga salita. Kaya sa oras na ito, ang mapagpalaan niyo po kami. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga members, magandang umaga po muli sa inyo. Wala naman po tayo masyadong announcement so far. Si Pastor Lee po ay nananatili pa rin sa Korea. Patuloy lang po natin silang ipanalangin ni Samonin. So far, maayos ang mga kalusugan nilang dalawa. At ganyan din po tayo. At magpatuloy lang po tayo sa home church natin. At huwag niyo pong kalimutan, on time po kayo magbigay ng inyo pong attendance sa inyong mga duty pastor. At ganyan din po ang pagbibigay po ng kapo ng mga offerings po natin. Naghintay pa rin po kada Lunes or mula Linggo hanggang kada Lunes ng umaga si Sister Juliet Villapuerta at Sister Juliet Villanueva. At nawa, palakasin po natin ang ating mga katawan, ang ating kaisipan, at lalo na ating pananampalataya. Let's keep our faith in God and let's keep it safe at home. Nakasama at pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Maraming po salamat. Magandang umaga po sa inyo at maligayang araw ng Panginoon. God bless us.